Si Nika at ang nawalang pitaka. Isang kwento ng batang may magandang asal at mabuting puso. Si Nika ay isang masayahing bata, kaya naman marami siyang kaibigan. Isang araw, habang pauwi mula sa paaralan, may napansin siyang bagay sa gilid ng kalsada. Teka, pitaka itong nasa lapag ah. Pinulot ni Nika ang pitaka. Tumingin siya sa kanyang paligid upang alamin kung may taong naghahanap nito. Ngunit nang wala siyang makita, ay agad niyang binuksan at nakita niya ang maraming pera at ID sa loob nito. Walang naghahanap nito? Buksan ko nga. Wow, ang daming laman na pera. Sana may ganito rin akong pera. Makakabili sana ako ng bagong bag na gusto ko. Uy, Nika! Pitaka yan ah, napulot mo? Maraming pera? Tara, paghatian na lang natin. Hindi pwede. Hindi ito sa atin. Baka hinahanap na ito ng may-ari kung saan. Uuwi na ako. At ipapakita ko ito kay inay. Para samahan niya ako sa barangay na isuli ito sa may-ari. Pagka-uwi ng bahay, pinakita ni Nika ang pitaka sa kanyang nanay. Inay, may ipapakita po ako sa inyo. Nakapulot po ako ng pitaka. Habang pauwi ako galing sa paaralan. Ah, talaga? Wala naman pong naghahanap na may-ari. Kaya pwede ko pong kunin ang laman na pera. At bibili ako ng bagong bag. Anak, hindi ba't hindi iyan sa'yo? Pero nay, matagal ko na po gustong bumili ng bag. Anak, ang bagong bag ay masisira. Pero ang mabuting puso, habang buhay mong dadalhin, isa kang mabuting bata. Kaya dapat laging gagawa ng mabuti. Opo, inay, tama po kayo. Sige po, samahan niyo ako bukas sa barangay. At isusoli ko po itong pitaka. Baka hinahanap na po ito ng may-ari. Samantala, ang matandang may-ari ng pitaka ay halos hindi makatulog. Buong gabi siyang nagdasal na sana'y may makapulot na tapat at maibalik ang kanyang pitaka. Diyos ko po, nawala ang aking pitaka. Yung perang nandoon ay para sa pambili ng gamot ko. Diyos ko po, sana ay may makakita at maibalik sa akin. Kinabukasan, nagtungo si Nika sa barangay kasama ang kanyang ina upang isauli ang pitaka at mahanap ang may-ari nito. Pagdating sa barangay, pinakita ni Nika at ng kanyang ina ang pitaka kay Kapitan. Oh, magandang umaga. Anong maitutulong ko sa inyo? Magandang araw po, Kapitan. Nakapulot po ako kahapon ng pitaka. Nais ko po itong ibalik. May laman po itong pera at mga ID na maaaring makatulong mahanap ang nagmamay-ari nito. Ah, ganun ba? Sige, iha, ipapahanap natin agad ang may-ari para maisoli ito. Kinuha ng kapitan ang pitaka at sinuri ito. Agad tinawagan ang may-ari base sa ID na nasa loob nito at pinapunta sa barangay. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang babae sa barangay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Ako ho, ang kausap niyo sa telepono kanina. Ako po ang may-ari ng pitakang yan. Ikaw ba ang nakapulot at nagbalik ng pitaka ko, iha? Opo, napulot ko po yung kahapon sa daan. Maraming salamat. Malaking tulong ito sa aking gamutan. Walang anuman po. Masaya po akong naibalik sa inyo ang pitakang ito. Napakabuti mong bata, iha. Hindi ka nagpasilaw sa perang nakita mo. Sana ay tularan ka ng ibang mga bata sa mabuting asal na pinakita mo. Ipinagmamalaki ka namin sa buong barangay na ito dahil sa kabutihan mo. Proud ako sa'yo, anak. Napakabuti ng iyong pinakita. Sana'y lahat ng bata ay tularan ka.
Ang katapatan ay hindi laging madaling gawin, pero kapag pinili mong gumawa ng tama, kahit walang nakatingin, masaya ang puso mo at masaya ang Diyos. Ang aral sa ating kwento, ang paggawa ng tama ay hindi nasusukat sa laki ng bagay na isinuko mo, kundi sa laki ng puso mong pumiling gumawa ng mabuti. Piliin mong maging tapat sa iyong kapwa, kahit walang nakakakita upang ika'y pagpalain pa ng higit sa lahat.